Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos kalahating oras na akong nagbibilang ang bawat segundo at minuto. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang tumawag si Dan upang ipaalam na papunta na si Maya upang harapin ako, galit na galit. Nagkaroon daw siya ng eksena sa bahay at sigurado akong ganoon din ang mangyayari rito. Upang maiwasang maging palabas para sa iba ang mangyayari, pinaalis ko muna si Ginang Molly, ang aming tagapag-alaga at tagapagluto sa penthouse, at si Joseph, ang aking driver. Karaniwan, si Parker ang laging kasama ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko maaaring iwan si Maya. Mahigpit ko siyang inutusang manatili sa tabi ni Maya sa lahat ng oras. Bigla, may malakas na pagkatok sa pinto. Tila iyon ang hudyat ng unos na paparating sa akin. Bago ko pa mabuksan ang pinto, nakita kong umiikot ang susi, palatandaan na ibinigay ni Parker ang ekstrang susi sa kanya. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang aking naggangalit na asawa, hawak ang mga papeles. Tumayo siya nang may kaunting distansya mula sa akin. Ang matalim niyang tingin at mukhang baluktot sa galit ay nagpatango na lamang sa akin sa pagsuko. Parker, lumabas ka, utos ko. Tahimik siyang sumunod at lumabas. Umupo ako sa sopa, hinihintay siyang magsalita. Alam kong mahaba-habang pagtatalo ito. Tinitigan ko siya sa mga mata. Nang magtagpo ang aming mga paningin, napansin ko ang mabilis na pagbabago ng kanyang emosyon. Napakabilis na hindi ko na natukoy kung ano ang nauna. Bigla niyang inilabas ang mga papeles mula sa sobre at inihagis iyon sa aking mukha. Napakalakas ng pagkakahagis niya, natiyak kong nagdulot iyon ng hapdi. Mas mabuting umupo ka at makipag-usap. Hindi kailangan ng karahasan, sabi ko, pilit kinokontrol ang aking sarili habang nakakuyom ang aking kamao. Huwag mo akong utusan, sagot niya, halatang nairita. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Bakit ka ba sabik na makipagdiborsyo sa akin? Tanong niya. Bumaba na ang tono ng kanyang boses, ngunit nananatili ang pait nito. Nanatili akong tahimik, walang maisagot. Bakit? Sigaw niya. Napaatras ako sa lakas ng kanyang tinig. Hindi ako sabik, sagot ko. Kung hindi, bakit ginawa ang mga ito? Alam kong hindi ito para gawing bangkang papel. Hindi ka masaya sa akin. Kaya pinapalaya na kita mula sa ugnayang ito. Masaya ako sa iyo. Ikaw ang nagpasaya sa akin ng husto. Hanggang sa piliin mong magpakasasa sa iba. Alam mo, tama ang ginawa mo. Ituloy na natin ang diborsyo. May babaguhin lang ako. Tinitigan ko siya. Nakasaad dito na hindi pagkakatugma ang dahilan. Baguhin mo iyon. Gawing pagtataksil at panloloko. Ano ang nag-udyok sa iyo na sabihin iyan? Alam mong minsan akong nagkamali at pinagsisihan ko iyon. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Oo, humingi ka ng tawad. At sinabi mong hindi mo na iyon ulitin. At alam mong tinutupad ko ang aking salita, paliwanag ko. Wala akong pakialam sa mga salita mo. Kung ang ibig mong sabihin ng pagtupad sa salita ay ang paghalik sa iba at magkunwaring walang nangyari, kung gayon, oo, tapat ka nga, mapait niyang sambit. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Maya. Wala akong ginawang ganoon. Ano bang sinasabi mo? Kung gayon, ako ang nagkakamali. Mapait siyang natawa at pumatak ang kanyang mga luha. May malaking hindi pagkakaunawaan dito. Pakiusap, makipag-usap ka sa akin. Kailangan nating linawin ito. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita niloko. Huwag kang magkunwaring inosente. Nakita ko mismo. Napabigla ako. Kailan? Kanino? Maya, ipaliwanag mo ng malinaw. Wala akong naunawaan. Wala akong kasalanan dito. Inosente ka nga. Maliban noong nakita kitang hinahalikan si Carol. Kailan? Noong pumunta ako sa opisina mo. Pagkatapos kong magpaalam kay Chris, bumalik ako at nakita kitang may babaeng nakaupo sa kandungan mo at hinahalikan mo siya.
Nanahimik ako sandali bago napabuntong hininga. Ano ngayon, Ginoong Garcia? Wala ka nang maipaliwanag? Panunukso niya. Maya, kung naghintay ka lamang ng isa pang segundo, nakita mo sana ang katotohanan. Hindi iyon ang akala mo. Ano na naman ang paliwanag mo? Hindi ito kwento. Ito ang totoo. Tama ka sa nakita mo, ngunit kalahati lamang iyon. Hindi ako ang humalik sa kanya. Siya ang humalik sa akin, at napakabilis ng pangyayari na hindi ako agad nakapag-react. Ngunit agad ko siyang itinulak palayo. Pilit siyang lumalapit, ngunit hindi ko iyon tinanggap. Ipinapangako ko, hindi kita niloko. Ako ay tapat at mananatiling tapat sa iyo. Napangiti ako sa ginhawa. Tapusin na natin ito. Babawiin ko ang kaso ng diborsyo. Nalinis na natin ang hindi pagkakaunawaan. Alam kong naniniwala ka sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, ngunit bigla niya itong binawi. Nagulat ako. Naniniwala ka sa akin, hindi ba? Hindi siya sumagot. Maya, sabihin mong naniniwala ka. Naalala niya ang sinabi niya noon. May talento ka talaga sa pagsasalita. Kung hindi ko kilala ang tunay mong pagkatao, baka naniwala ako sa kwento mo. At para sagutin ang tanong mo, oo, naniwala ako noon. Ngunit hindi na ngayon. Nayanig ako sa kanyang sagot. Maya, wag mo itong gawin. Nakikiusap ako. Maniwala ka sa akin, mahina kong pakiusap, halos pabulong. Ngunit tumalikod na siya. Siguraduhin mong baguhin ang dahilan sa mga papeles. At wala akong kailangan. Hindi sustento ni ang mansyon. Naglakad siya palayo. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Lumuhod ako, umiiyak. Ngunit pinigilan niya ang sarili at kumawala sa aking hawak. At tuluyan siyang umalis. Sa gitna ng dalamhating iyon, tila hindi sumikat ang araw. Ang awit ng mga ibon ay tila hindi na kayang pumawi sa bigat ng hangin. Ngunit ang katotohanan, mas mabuting mawala ang ginhawa kaysa manatili sa isang pagmamahal na wala na. Sa halip na lamunin ng sakit, pinili ni Xavier na gawin itong aral. Lumipas ang 1 linggo mula nang huli silang magkita. Sa katapusan ng buwan, muli silang magkikita, huling beses. Para sa legal na paghihiwalay. Sa loob ng 1 linggo, parehong nilamon ng unos sina Xavier at Maya. Nagpasya si Xavier na lisanin ang lahat ng nagpapaalala sa kanya kay Maya. Lilipat siya sa France at doon ipagpapatuloy ang trabaho. Tinutulan ito ni Lucas, ngunit napapayag din niya ito. May bahagi sa akin na may bakas pa rin niya. Ayokong manatili sa lugar na magtutulak sa akin na hanapin siya. Hindi ko nais kalimutan siya. Nais ko lamang tanggapin na hindi siya nakatadhana para sa akin habang buhay. Samantala, si Maya, akala niya ay magiging masaya siya sa paghihiwalay. Ngunit hindi. Sa buong linggo, hinanap niya si Xavier. Ngunit hindi niya matanggap ang sarili niyang damdamin. Unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Lalong nadagdagan ang sakit. Naiwan siyang mag-isa. At si Xavier. May mga taong nagmamalasakit sa kanya, ngunit pinili niyang ilayo ang sarili. Paano mo nagawa ito? Alam mong mag-isa si Maya sa mansyon, sabi ko sa telepono. Abala ako ngayon, Xavier, sagot ni Liam bago pinutol ang tawag. Napabuntong hininga ako. Si Parker ang patuloy na nag-uulat sa akin tungkol kay Maya. Bumabalik siya sa dating siya. Tahimik, nag-iisa. Ginoo, narito na ang ulat para sa buwan, sabi ni Chris. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng aking mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Magdaos ng pulong bukas kasama ang regional head ng Spain, utos ko. May iba pa po ba? Tanong niya. Wala na. Maaari ka nang umuwi. Ngunit bago siya makaalis, tinawag ko siya muli. May plano ka ba mamayang gabi? Wala po. Kung maaari, puntahan mo si Maya. Samahan mo siya. Walang problema, Ginoo. Maraming salamat. Walang anuman. Kaibigan ko rin si Maya. Umalis siya, ngunit bumalik sandali. Ginoo, nais ko lamang sabihin na isa kayong inspirasyon sa akin. Sa trabaho at sa buhay. Maraming salamat sa mga aral. Umiti ako at muling nagtuon sa aking trabaho.
Huling bahagi na ng tag-init noon. Unti-unti nang nagbabago ang panahon patungo sa taglagas, bagay na kapansin-pansin sa mga dahong nagsisimula ng maging kulay kahel. Nakasilip ang araw, ngunit hindi mainit o malamig. Sakto lamang. Sa katunayan, nakapapawi ang pakiramdam, ang malamig na simoy ng hangin ay sinasabayan ng banayad na init ng araw sa itaas. Pagkatapos kong maglakad-lakad sa malapit na park, bumalik ako sa mansyon. At muli kong sinalubong ang hindi mapapalitang dilim sa aking buhay at ang mabigat na lungkot na bumabalot sa akin. Inakala kong makapagpapagaling ng aking puso ang kalikasan, ngunit tila kabaligtaran ang nangyari. Sa park, bumalik sa akin ang mga alaala ng mga sandaling kasama ko si Xavier. At pagdating sa mansyon, siya pa rin ang laman ng bawat sulok nito. Wala ni isang bahagi ng bahay na hindi nagpapaalala sa akin sa kanya. Ilang araw na lamang at makakahanap na ako ng sarili kong matitirhan. Iiwan ko na ang mansyong ito magpakailanman. Ngunit sa ngayon, wala akong ibang mapagpipilian kundi manatili rito. Isinantabi ko ang mga iniisip, tinapos ang mga gawain ko sa umaga, naligo ng maayos at mainit, kumain ng almusal kasama si Ana, at ipinagpatuloy ang aking araw. Mabilis na lumipas ang oras. Sa gitna ng isang pagpupulong ko sa kliyente, pumasok si Ana upang ihatid ang aking tanghalian. Inilapag niya ito sa kama at tahimik na umalis. Bandang 4:15 nang magsimulang kumalam ng husto ang aking sikmura. Nagutom ako at napatingin ako sa pagkaing nakahain sa kama. Bago pa ako makapagsimulang kumain, may kumatok sa pinto. Pagtingin ko, si Chris iyon. Kusang sumilay ang ngiti sa aking mukha. Matagal ko nang hinahangad ang may makausap at makasama, at ang makita siya sa sandaling iyon ay nag-udyok sa akin na yakapin siya agad. Bilang isang mabuting kaibigan, naunawaan niya ang aking damdamin at mahigpit niya rin akong niyakap, na para bang pinaparamdam na naroroon siya para sa akin. Kumakain ka sa ganitong oras? Tanong niya, napansin ang pagkain sa kama. Oo, nawalan ako ng oras habang abala sa pag-aayos ng isang kodigo, sagot ko. Hindi iyan katanggap-tanggap, Maya. Hindi mabuti sa kalusugan ang magtrabaho ng matagal nang walang laman ang sikmura. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Hindi iyan ang tamang paraan, saway niya, parang isang magulang na nag-aalala sa anak. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng kinikimkim ko ay bumuhos kasabay ng aking mga luha. Alam kong tila mababaw ang dahilan, ngunit ilang linggo na ring walang nag-alala sa akin ng ganito. Walang nangumusta, walang sumaway, walang nagpaalala. Para bang wala akong pamilya. Agad niya akong niyakap muli, marahang hinahagod ang aking likod upang pakalmahin ako. Ngunit lalo lamang akong napaiyak. Ang lahat ng itinago ko sa aking puso ay tila sumabog sa sandaling may taong nagpakita ng pag-aaruga. Pasensya ka na kung napasigaw ako, Maya. Pero kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Kung nasaktan kita, humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, kumalma ka na. Nag-aalala ako sa iyo, mahinahon niyang sabi. Dahan-dahan kong pinigilan ang aking emosyon. Kumalas ako sa yakap niya at nagsalita, pasensya na kung umiyak ako sa maliit na bagay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pero, masaya ako na nakita kita. Ngumiti siya at kahit tumanggi ako, isinama niya pa rin ako upang kumain sa labas. Napakaganda ng naging hapon ko kasama siya. Pagsapit ng gabi, umuwi na kami. Nagpaalam siya matapos mangakong babalikan ako kinabukasan para mamili at manood ng pelikula sa sinehan. Ganoon din ang naging takbo ng gabi. Hapunan kasama si Ana, pilit na pag-uusap na hindi rin nagtagumpay at sa huli, pag-iyak hanggang makatulog. Kinabukasan, naghahanda ako. Nagpadala si Chris ng mensahe na darating siya sa loob ng 10 minuto. Mabilis akong nagbihis, inayos ang buhok at bumaba. Naabutan ko siyang kausap si Ana, ngunit tila hindi maganda ang kanilang usapan. Halata sa kanilang mga mukha ang tensyon. Pakiramdam ko, ako ang paksa nila. Umubo ako ng marahan at agad silang umiti, ngunit hindi na itago ang luha sa mga mata ni Ana. Napagpasyahan kong kausapin si Chris tungkol dito. Lumabas kami, ngunit imbes na sa plaza ang direksyon, lumiko ang sasakyan sa kabilang daan. May ipapakilala ako sa iyo, sabi niya. Si Lina. Ang kasintahan ko, pakilala niya. Napakaganda ni Lina.
Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa saya at pag-ibig. Kumusta, Maya? Masaya akong makilala ka ng personal. Lagi kang kinukwento ni Chris, sabi niya habang niyayakap ako. Ikinagagalak kitang makilala. Napakaganda mo, sagot ko. Salamat. Ikaw rin, tugon niya. Parang nakita na kita dati. Nag-iisip ako. Modelo siya, paliwanag ni Chris. Ah, oo, sa isang magasin, sabi ko. Nag-usap-usap kami sandali pagkatapos ay namili. Nakakapagod ang pamimili kasama si Lina, higit pa kay Daisy. Sa halip na manood ng pelikula sa sinehan, nagpasya kaming magpahinga sa tahanan ni Chris. Ang kanyang tirahan, o mas tamang sabihing penthouse, ay napakaganda at komportable, parang isang marangyang hotel. Napanganga ako at tinukso niya ako. Alam mo naman sigurong nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya, biro niya. Habang nanonood kami, tumunog ang telepono ni Lina. Paulit-ulit itong tumatawag. Sagutin mo na, sabi ko. Hindi ko kilala, sagot niya, ngunit kalaunan ay sinagot din. Pagkarinig ko sa pangalan ni Carol, nanlamig ako. Ipinaliwanag ni Lina ang banta nito. Nailalantad ang kanilang relasyon. Mahigpit na tumanggi si Chris at ipinagtanggol ang kanilang relasyon at ang kanyang amo. Nabigla ako sa lahat ng narinig ko. Kung gayon, hindi pala totoo ang aking pinaniwalaan. Hindi siya nagkasala. At ako ang nagkamali. Humingi ako ng paliwanag kay Chris at sa wakas, sinabi niya ang lahat. Ipinakita pa niya ang kuha ng kamera noong araw na iyon. Nang makita ko ang katotohanan, tila tumigil ang mundo ko. Diyos ko! Ano ang nagawa ko? Bulong ko. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak na walang pigil. Yinakap nila ako, ngunit hindi iyon sapat upang maibsan ang aking pagsisisi. Hindi. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Pupuntahan ko siya ngayon, sabi ko. Hindi na maaari, sabi ni Chris. Nasa paliparan na siya. Papunta na siya sa France. Nanlambot ako. Hindi ko siya maaaring mawala. Ngunit huli na ang lahat. Nawala siya. At naiwan ako. Wasak, nag-iisa at puno ng pagsisisi. Sa susunod na kabanata, haharap si Maya sa matinding laban sa oras upang maabutan si Xavier bago siya tuluyang makaalis ng bansa. Samantala, masusubok kung sapat pa ba ang kanyang pagsisisi at pag-ibig upang mabuo muli ang pusong minsan niyang winasa. Kaya abangan natin,